Kinabukasan, maaga palang gising na si Brandon, nakatitig siya sa babaeng mahimbing pa rin ang tulog mula nang mawalan ito ng malay. Sabi naman ng doktor kagabi nang ito ay bumisita sa kanila. Dahil sa sobrang pagod nito medyo mahaba raw ang tulog ng kanyang mahal. Hindi man siya makalapit rito, iniisip na lamang hawak niya ang kamay ng dalaga. I will make sure na kapag ikinasal tayo, kahit dapo ng lamok ay hindi ko hahayaang makalapit sa iyo. Mahal na mahal kita, may Tweety, mahinang osel niya habang nakatitig sa dalaga. Ang kanyang ina ay nakahiga sa mahabang sofa habang nakauna naman ito sa hita ng kanyang ama na nakaupo sa sofa. Parehong tulog ang dalawa kaya siya lang ang gising sa loob ng kwarto. Hindi siya makabangon dahil kasalukuyang masakit pa ang kanyang hita, kailangan rin ng alalay sa kanya kung kailangang magbanyo, may urine pot sa ilalim ng kama niya handa kung sakaling iihi siya. Habang nag-iisip kung ano ang magandang future para sa kanila ng dalaga, narinig niya itong umuungol, tila nananaginip, hindi siya makabangon upang lapitan ito, dahil malapit sa kanya ang kinaroroonan ng magulang, tinawag niya ang kanyang ina. Mom, wake up, medyo may kalakasang boses na tawag niya sa ina, ayaw niya ang ama ang mag-asikaso sa future wife niya at baka magselos lang siya ng sobra. Medyo mababaw lamang ang tulog ng kanyang ina kaya mabilis itong nagising. Bakit anak? Pupungas-pungas na tanong nito. Mom, si Anisha, binabangungot ata, please wake her up. Mabilis na bumangon ng ginang at tinapak pa ng malakas ang asawa upang magising ito. Wala pa sa sarili itong tumayo at sumunod sa ina ng binata. Anisha, anak, gising, hiha, niyugyug ng ginang ang dalaga para magising. Huwag, napabangon bigla ang dalaga nang magising ito. Basa ng pawis ang kanyang noo at may takot sa mga mata. Nasaan po ako? Ano po ang nangyari? Hinihingal at yutal na tanong niya sa ginang. Binabangungot ka, anak, you're safe, hiha, narito tayo sa hospital. Masama ba ang panaginip mo? May masakit ba sa'yo? Hospital? Wala na po yung mga manyak, yung gusto akong gahasain, yung gusto akong patayin, umiiyak na tanong ni Anisha. Tweety, baby, wala na sila. Please don't cry, I'm here, baby, I'm here, sumagot na si Brandon kahit hirap din itong bumangon. Bamaling si Anisha kay Brandon, Brandon, ano ang nangyari sa'yo? Maliit lang na sugat ito, huwag mo akong alalahanin, ang mahalaga ligtas ka na, may masakit ba sa'yo, ano ang pakiramdam mo, Tweety? Sa pag-uusap nilang dalawa ay tila hindi nila alintana na kasama nila ang magulang ni Brandon. He's worried sick of Anisha. Kung pwede lang siyang kumilos ng maayos ay ginawa niya at niyakap na ito, yun nga lang injured din siya. Parang mahapdi ang balat ko, Bugs Bunny, parang bata na nagsusumbong ang dalaga sa binata. Gusto pa sanang sumagot ni Brandon pero may kumatok sa pinto at bumukas yun. Pumasok ang dalawang doktor at nurse na may dalang chart at gamot. Good morning, gising na pala ang mga pasyente namin, bungad ng doktor ni Brabdo na nakangiti sa kanila. Lumapit naman sa gawin ni Anisha, ang doktor na naka-assign sa kanya. Nagbatian muna sila bago kinumusta ng dalawang doktor sina Brandon at Anisha. Ano ang pakiramdam mo ngayon, hiha? Tanong ng doktor na sinusuri ang mga bandage sa kanyang braso, pisngi at binti. Mahapdi po ang balat ko, Doc. Hindi na po ba ako gagaling? Muling naiiyak ang dalaga nang maalala ang mga nangyari sa kanya. Hindi mampat ang hagulhol niya habang sariwang bumabalik sa kanyang isip ang mga nangyari. Huminahon ka, hiha, huwag kang mag-alala, gagaling naman ang mga sugat mo, magiging peklat na nga lang kapag naghilom na ang mga ito, huminahon ka, pakiusap. Pasensya na po kayo, Doc, hindi ko lang mapigilan ng maiyak, naaalala ko po kasi ang nangyari sa akin, masyado pong masakit, nakakapanghina po, gusto ko na lang pong mamatay. Tinak pa ng dalaga ang mukha and she cried her heart out. Nagkatinginan ang lahat ng mga kasama ng dalaga sa silid na iyon. Hirap man si Brandon kumilos pinilit niya at nagpaalalay sa kanyang ama. Kahit ang doktor ay walang nagawa ng kusang tumayo si Brandon at nilapitan ang dalaga, niyakap niya ito ng mahigpit, pinapatahan at humihingi ng kapatawaran sa nangyari. Maging ang ginang ay naiiyak na rin habang pinagmamasdan sina Brandon at Anisha. Tweety, baby, please don't say that again, I'm still here, I'm sorry for what happened, hindi ko alam na ikaw ang paghihigantihan nila sa pagtanggi ko na magpakasal kay Pinky, I'm really sorry, mahal ko, umiiyak na saad ni Brandon.
Awang-awa siya sa dalaga at hindi na rin napigil ang isang bulat ang kanyang nararamdaman dito, baka sakaling makinig ito, at huwag nang isipin pa ang magpakamatay. Masakit din para sa kanya ang nangyari sa mahal niya, kaya sisiguraduhin niya oras na makalabas sila ng hospital, pananagutin niya ang mga taong may gawa ng pananakit sa dalaga. I love you, baby Tweety, I love you, don't leave me, don't say that again, please, I need you, samamo ng binata sa dalagang tumigil na sa pag-iyak. Kumalas ang dalaga sa yakap ni Brandon at tinitigan ang puno ng luhang mga mata ng binata. Mahal mo ako, hindi ka nagbibiro, hindi ba kunwari lang tayong magkasintahan, nang titrip ka na naman ba, hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. Ang alam niya lang one-sided love lamang ang mayroon sa kanilang dalawa at siya yung may love at ang binata ay wala, pero sa mga narinig mula rito, gusto niyang siguraduhin na totoo nga ang lahat ng iyon at hindi lamang pagkukunwari. Silly, I never treated you as a fake girlfriend, lahat ng pinakita at ginawa ko sa iyo. Totoo yun, sinasabi ko lang na peke dahil baka wala kang nararamdaman sa akin at ayokong masaktan muli, pero ngayon, kahit masaktan ako, sisiguraduhin kong mamahalin mo rin ako, nagmamalaking turan ng binata. Nagulat na lamang siya nang halikan ni Anisha ang kanyang lobby, smack lang. Matapos ang halik na yun ay nagtakip ng mukha ang dalaga dahil sa kahihiyan na ginawa, hindi niya kasi napigilan ang sarili na halikan ang lalaking matagal nang minamahal, ang buong akala niya ay wala itong nararamdaman sa kanya, she was surprised by what he said. Narinig nilang pumapalakpak ang mga kasama nila sa silid, mas lalong itinago ng dalaga ang mukha sa dalawang palad niya, kahit masakit ang mga braso dahil sa mga natamong sugat ay hindi niya ito iniinda. Congratulations, mukhang magkakaroon na ako ng manugang, may galat na wika ng ginang. Natatawa naman ang dalawang doktor at nurse na saksi sa madramang eksena nilang dalawa. Congratulations, sa inyong dalawa, but I think kailangan nang bumalik ni Sir Brandon sa kama niya dahil nagsisimula ng damyugo ang kanyang sugat, gagamutin na po muna namin at papalitan ng bandage bago pa ma-infection. Naku po, Bugs Bunny, lalabas na ang pari dyan sa sugat mo, madali ka, ipagamot mo na kay Doc. Nagulat ang lahat nang biglang magsalita ang dalaga, ang buong akala nila ay hindi ito magtatanggal ng mga palad sa mukha, ang kaninang nahihiyang dalaga ay biglang nag-hysterical nang makita ang dugo mula sa sugat ng binata, mahina niya pa itong tinutulak para makabalik sa higa nito. Bugs Bunny, huwag nang matigas ang ulo, sige na, okay na ako, hindi na ako iiyak. Magpagamot ka muna kay Doc, lalabas na ang pari riyan, sige ka, anta niya pa sa binata. Malawak na napapangiti na lamang ang mga kasama nilang dalawa sa silid, animoy bata kung umasta si Anisha sa binata. Natatawang lumipat si Brandon sa higa niya, nakaalalay naman agad ang kanyang ama, napangiwi pa siya dahil masakit ang kanyang sugat at biglang kumikirot yun, nabigla ata pagbangon niya, hindi niya pinahalata sa lahat na masakit ang kanyang sugat. Baka mag-alala ang magulang niya lalo na si Anisha. Mabilis lumipas ang araw na pananatili nila Anisha at Brandon sa hospital, medyo naghihilom na rin ang sugat ng dalaga, maging ang kay Brandon ay mabilis rin ang recovery nito. Hindi na rin muna pinagtrabaho si Brandon ang kanyang ama, ito na muna ang lahat na umaasikaso sa kanilang mga negosyo, kahit na sinabi ni Brandon na pwede siyang magtrabaho ng ilang documents through online pero makulit ang kanyang ama. They want them to fully recover from their wounds, salaitan sa pagbabantay ang ina ni Brandon at si Connie, minsan naman ay ang kasambahay nila Brandon ang kasama nila kapag nasa trabaho ang magulang niya at nasa school naman ang kapatid ng dalaga. Kasalukuyan niyang sinusubuan ng pagkain si Anisha habang ninanakawan ito ng halik, panay-asaran at tawanan lamang sila habang kumakain. Ang kanilang bantay na isa sa kasambahay nila Brandon ay pasimpleng kinikilig sa sofa habang pinagmamasdan ang amo at kasintahan nito. Open your mouth, Tweety, ayan na ang helicopter papasok na sa tunnel ng iyong bibig, parang batang sabi ni Brandon sa dalaga. Ayaw ko na, Bugs Bunny, busog na ako, umiiling na wika naman ito sa binata. They are official and legit in a relationship. 2 araw matapos ang kaguluhan ay nagsimulang manligaw si Brandon sa dalaga kahit pa nakartay ito sa hospital, kinasabwat niya ang mga magulang maging ang mga kaibigan para surpresahin sa panliligaw ang dalaga. At ngayon nga ay daig pa nila ang mga asukal sa tamis ng moment nila kahit na may mga kasama pa sila ay hindi nila pansin yun. Nang matapos kumain ay nagpahinga muna ang dalaga habang nakasandal sa dibdib ni Brandon, nakaupo ito sa kama ng dalaga at yakap siya. Ganoon rin ang dalaga rito,
hinihimas pa ng binata ang braso at likod ng dalaga. Lahat ng pag-aalaga sa dalaga ay personal niyang ginagawa after makarecover ng kaunti sa pagkakaopera ng hita niya. Gusto niyang bumawi sa rito. Bugs Bunny, hindi ba nakakahiya na ganito na ang itsura ko? Pangit na ako at puro peklat. Hindi ka ba nag-aalala na baka may masabi ang mga kasosyo mo sa negosyo o di kaya ay ang mga hookers mo dahil pumatol ka sa akin? Out of the blue na tanong ng dalaga. Simula nang maging sila parang tinuruan ito ng insecurities, hindi na rin kasi katulad dati ang kanyang balat na makinis at walang peklat, ngayon daig niya pa ang may mapa sa buong katawan dahil ang hahaba ng kanyang peklat. At sino naman may sabi sa iyo na ikinahihiya kita? Kahit pangit at mataba ka pa hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Mananatili akong loyal sa iyo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga sa akin ay ang ikaw at ako. Hindi ko naman makakasama ang ibang tao sa buhay ko. Pero ikaw alam kung makakasama kita habang buhay. Dumukot sa bulsa ang binata at may kinuha itong maliit na box. Binuksan nito yun at itinapat ng binata ang kumikinang na brilyante ng singsing. Alam kong mabilis ang mga pangyayari, at ayokong isipin mo na kaya lang kita minahal ay dahil may utang na loob ako sa iyo. Gusto kitang makasama habang buhay, my Tweety, will you marry me? Nanlalaki ang mga mata ng dalaga at nakabuka pa ang kanyang bibig sa gulat na ginawa ni Brandon. Nagpo-propose ka na sa akin, hindi ba noong kailan lamang naging tayo? Ayaw mo ba, Tweety? The moment I saw you that night on the road, I already knew that it was you who would be my future bride. Kung hindi ka handa, okay lang sa akin, maghihintay ako. Yes, my Bugs Bunny, I want to marry you. Hindi na ako mag-iinarte, minsan lang ito mangyari, kaya, go, nagboses Rufa May pa siya sa sobrang excited sa pagtanggap ng alok na kasal ni Brandon sa kanya. Walang pag-aalinlangan na agad hinalika ni Brandon ang dalaga, sobrang natutuwa ang puso niya dahil sa pagtanggap nito ng kanyang proposal, wala na siyang mahihiling pa dahil ang babaeng matagal nang hinihintay ay sa wakas, dumating rin sa buhay niya. Kung hindi siguro nangyari na muntik niya na itong sagasaan, hindi sila magkakakilala. I love you, my Tweety, salamat sa pagtanggap mo sa akin, nangako akong magiging loyal akong asawa sa'yo. Mahal din kita, my Bugs Bunny, salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Kahit pangit na ako ay tinanggap mo pa rin ako. I promise na hindi na rin ako magiging tsismosa ng barangay. Ayoko na maulit ang mga nangyari sa akin, at huwag kang mag-alala kapag nakalabas ako rito sa hospital at nagtrabaho ulit, mag-iipon ako para makapag-plastic surgery sa ibang bansa. I want you to be proud of me. Pinisil ni Brandon ang tungki ng ilong ni Anisha. Huses magtatrabaho ka ulit, you will be my wife, a billionaire wife to be exact. Kaya sa bahay ka lamang and be my full-time wife, at huwag mong intindihin ang gagastusin mo sa plastic surgery. I'm your husband, soon, it's my job to give you all your needs. Just be with me forever, my Tweety, that's all I can ask you. Para namang may humaplos sa puso ng dalaga sa mga katagang binitawan ni Brandon, niyakap niya ang binata habang naluluha sa nararamdamang kasiyahan. Bigla namang bumukas ang pinto ng silid nila sa hospital at malawak ang mga ngiti ng mga kaibigan at magulang ng binata. Naiiyak naman si Connie para sa ate niya. Masaya siya dahil sa wakas makakapag-asawa na rin ito. Lumapit siya sa ate niya na nagpupunas ng luha. Congratulations ate, mahal na mahal kita. Finally may nabingwit ka ring jowa, at may bonus pa. Mayaman, bulong nito sa huling salita. Gaga, baka mamaya may makarinig sa'yo. Sabihin, gold digger ako. Huwag ka nga, minsan ang bibig mo. Connie, ipreno mo. Ha? Huwag kang tumulad sa akin, sinasabi ko sa'yo, walang mangyayaring maganda sa'yo. Sa dami ng dinanas ni Anisha sa pagiging literal na matabil ang dila. Halos buhay niya na ang naging kapalit dahil sa pagkasira ng buhay ng ibang tao, sa nangyaring pagkidnap at pagtorture sa kanya. Marami siyang natutunan, lalo na ang pigilan ng dila na magsalita kung ayaw mong mabarangay. Swerte pa rin siya dahil kahit na halos buhay na siya sa torture na ginawa ni Pinky sa kanya, sa pangmamalestya nila Chito at tauhan nito, ginabayan pa rin siya ng Panginoon para mabuhay muli at baguhin ang nakasanayan. She chose to live a peaceful life with Brandon. Matapos ang batian ay inanunsyo ng doktor na pwede na raw i-discharge sina Brandon at Anisha. Sa bahay na lamang ang mga ito magpapagaling. Excited naman ang binata sa narinig. Hiha, sa mansion na kayo uuwi. Tutal ay ikakasal na rin kayo ng anak ko, mas mabuti pang doon ka na sa bahay, para naman may kausap ako minsan,
at maalagan ka ng mabuti, ani ng ina ni Brandon. Paano po ang kapatid ko, ma'am? Mabilis na pinutol ng ginang ang sasabihin ni Anisha. Huwag kang mag-alaala kay Connie, she will stay at Brandon's condo. Ibinigay na ng anak ko yun sa kanya. At ililipat na rin namin ng school si Connie para mas malapit sa tinitirhan niya. Don't worry, kami na ang bahala sa inyong magkapatid from now on, and stop calling me ma'am, just call me mom or mommy. Malapit ka na maging manugang ko. Salamat po, hindi ko po alam kung ano ang nagawa ko in my past life dahil nakatanggap ako ng sobra-sobrang biyaya. Sapat na po sa akin ang mahalin si Brandon at tanggapin niyo po ako sa buhay ng anak ninyo. Pero sobra-sobra po ang natatanggap ko ngayon. Maraming salamat po, mommy. Walang anuman, hiha, salamat din at dumating ka sa buhay ng anak ko, na bago mo ang dating hari ng pagiging babaero, ngayon, sa iyo na lamang ito nakatingin at hindi sa iba. Tinupad mo ang dalangin ko, anak. Maraming salamat, emosyonal na saad ng ginang kay Anisha. Nagyakapan silang dalawa, masaya naman na nakatingin ang lahat sa dalawang babae. Niligpit na nila ang lahat ng gamit at handa ng umuwi, hindi mapunat ang lawak ng ngiti ni Brandon. Katabi niya ang dalaga na handa ng lumabas ng kwarto, pero nakaupo sa wheelchair, ang binata na rin ang magtutulak noon palabas ng hospital. I'm excited na magkasama tayong muli sa kwarto, my Tweety, hindi na ako makapaghintay, medyo matagal-tagal rin akong diet sa alam mo na. Hinampas ni Anisha ang kamay ng kasintahan ng medyo mahina dahil sa ibinulong nito sa kanya, nag-iinit ang kanyang mukha sa sobrang pula, iniisip niya pa lang sa kung ano ang ibig sabihin ni Brandon na diet na e-excite na siya. Mahal ko, huwag mong ugaliin na sinasaktan ako, sige ka, baka maghanap ako ng iba. Muling tinampal ng mahina ni Anisha ang kamay ni Brandon. Ikaw talaga, Bugs Bunny, bukod sa maalay ka na nga, mapang-asar ka pa, kapag iyan ginawa mo. Sige, magkalimutan na tayo. Mabilis na hinalikan sa lobby ni Brandon ang dalaga, I love you, bulong ng binata para hindi na ito magsalita pa. Natameme naman bigla si Anisha, sa huli sumagot rin siya rito, I love you too, to the moon and back, my Bugs Bunny.